Maligayang pagbabalik sa aking channel. Huwag na tayong magpaligoy-ligoy pa para sa video natin ngayon. Atin ang alamin kung bakit International School Manila ang pinakamagastos na eskwelahan sa Pilipinas. Ang International School Manila o ISM ay naitatag noong taong 1920. Ito ang pinakamatandang international school sa Manila at ang pinakaunang nag-offer ng IB Diploma Program sa Asia. Ang eskwelahan ay matatagpuan sa 7 hektaryang lupain sa Bonifacio Global City na may purpose-built, state-of-the-art campus. Ang ISM ay nagtuturo ng international curriculum at nag-offer ng malawak na mga programa at mga co-curricular activities. Ang eskwelahang ito ay naglulunsad ng maraming pagbabago at pandaigdigang pagtuturo at ang kanilang mga faculty ay nagmula pa sa 100 iba't ibang bansa sa buong daigdig. Noong taong 2020 ay ginunita ng eskwelahang ito ang kanilang ika-100 anibersaryo. Paano nga ba ito nagsimula? Noong taong 1920, isang grupo ng mga magulang na Amerikano at Briton ang naninirahan sa Maynila. Sa kanilang pamamalagi sa syudad ay itinatag nila ang American School Incorporated. Opisyal na nagbukas ang pintuan nito noong June 21, 1920 at matatagpuan sa 606 Taft Avenue. Isa lamang ito noong tila simbahan na may 8 mga guro at 50 estudyante mula una hanggang ika-12 baitang. Taong 1930, ang American Indian ang naging American School symbol at ang opisyal na selyo nito ay pinakita at ipinakilala sa publiko noong taong 1949. Matapos lamang ang Kapaskuhan noong taong 1936, ang eskwelahan ay muling inilipat sa isang campus na matatagpuan naman sa Donado Street. Noong Enero 1942, ang tropa ng mga Hapon ay dumating sa Maynila. Ang mga Amerikano noon ay nag-intern sa University of Santo Tomas. Ang mga tagapamahala ng iba't ibang mga eskwelahan ay naglunsad ng mga klase sa mga internment camp at ito ay nagpatuloy hanggang mga taong 1945. Nasa 34 na estudyante noon ang mga nagsipagtapos ng high school sa kalagitnaan ng ikalawang digmaang pandaigdig sa Maynila. Noong Setyembre 1946, eksaktong 1 taon nang sumuko ang mga Hapon sa Maynila ay muling nagbukas ang naturang American School sa Donada Street. Ang American School ang naging pinakaunang private school sa labas ng Estados Unidos at nakalista sa Porter Sargent's Handbook of Private Schools. Taong 1961, dahil sa dumaraming mga estudyante at bilang ng mga nagtatrabaho sa American School Incorporated, inilipat ito sa Bel Air sa lungsod ng Makati. At taong 1970, ang American School Incorporated ay nagiba ng pangalan at ginawa itong International School Manila o ISM. Ito ay bilang pagsunod na din sa rekomendasyon ng US Embassy upang ma-reflect ang lumolobong bilang ng mga mag-aaral sa campus. Sa parehong taon, ang International School Manila ay ang kauna-unahang international school na nakatanggap ng credit mula sa Western Association of Schools and Colleges o WASC. Ang International Baccalaureate Program ay ipinakilala sa high school curriculum. Noong taong 1982, ang International School Manila ay sumama sa Interscholastic Association of Southeast Asia Schools o IASAS upang mag-participate sa iba't ibang mga sports at cultural conventions, kasama pa ang ilang mga eskwelahan na miyembro din ng IASAS gaya ng International School Bangkok, International School Kuala Lumpur, Jakarta Intercultural School, Singapore American School at Taipei American School. Taong 1994, nang sa wakas ay tinanggal na ang Indian symbol at ang isang oso ang naging opisyal na mascot na nagsimula noong mga school year 1995 hanggang 1996. Taong 1999 naman, ang kasalukuyang logo nito na globo ay ipinakilala bilang opisyal na emblem ng eskwelahan at pinalitan ng Indian insignia. Taong 2002 nang ilipat ang International School Manila sa isang purpose-built state-of-the-art campus sa 7 hektaryang lupain sa Bonifacio Global City. Taong 2016, ang eskwelahan ay nagbukas ng kanilang elementary school self-contained classroom na ngayon ay kilala na bilang Specialized Learning Support Program o SLSP. Sa pagsisimula ng school year 2017 hanggang 2018, ang programang ito ay mas pinalawak pa upang tumanggap ng mga estudyante mula sa middle at high school at noong school year 2018 hanggang 2019, isang malaking gusali ang inilaan na nasa ES Building para sa mas dumarami pang mga bilang ng mga estudyante. Taong 2018,
Ang pagpapatayo ng Early Years Center ay nagsimula at nagbukas ng pintuan para naman sa kindergarten at preschool mula noong school year 2018 hanggang 2019. Bukod sa classroom na may kasamang play area sa rooftop, meron din itong sariling clinic, gymnasium, music room at art room para sa mga batang estudyante. Ang International School Manila na may international community na binubuo ng nasa mahigit 2,000 estudyante ay nagdiwang ng kanilang ika-100 anibersaryo noong taong 2020. Naniniwala ang pamunuan nito na malayo pa ang lalakbayin ng kanilang eskwelahan at patuloy nilang pagyayabungin ito hanggang sa umabot pa sa mas maraming bansa sa daigdig. Ayon sa kanilang tuition fees para sa school year 2023 hanggang 2024, para sa mga regular program, ang preschool 3 hanggang preschool 4 ay may annual fee na 280,200 pesos. Ang elementary school at kindergarten 4 ay may annual fee na 438,800 pesos. At ang kanilang middle school na mula grade 5 hanggang grade 8 ay may annual fee na 480,000 pesos. Ang high school na mula grade 9 hanggang grade 10 ay may annual fee na 510,000 pesos. At ang kanilang high school mula grade 11 hanggang grade 12 ay may 570,000 pesos annual fee. Hindi pa kasama dito ang iba't ibang mga bayarin na hindi kasama sa kanilang annual fee, gaya na lamang ng educational assistance fee, full psychological educational evaluation, psychological educational re-evaluation, musical instrument rental, extra car sticker, ID at marami pang iba. Alam nyo ba na ang pinakamatandang universidad sa Pilipinas ay ang University of Santo Tomas? Ito ay kinikilala bilang pinakamatandang eskwelahan sa buong Pilipinas at sa buong Asya. Ito rin ay ang pinakamalaking Catholic school sa buong mundo pagdating sa bilang ng mga estudyante na may approximately 45,000 students per year. Itinatag ito noong Abril 28, 1611 ni Miguel de Benavides, ang arsobispo ng Maynila noon. Ang University of Santo Tomas ay kilala sa 4 na natatanging kaalaman. Una, ito ay nagtataglay ng 3 titulo, ang Royal na Eskwelahan o may basbas ng isang hari. Ito ay pinroklama ni King Charles III. Pangalawa, ito ay Pontifical na Eskwelahan at ito ay pinagaloob ng Santo Papa na si Pope Leo XIII. At ang pangatlo ay may tinatawag ring ecclesiastical degrees para sa mga magiging obispo. Malaki ang naiambag ng universidad na ito sa kasaysayan. Sa pamamagitan ng otoridad ni Queen Elizabeth noong 1865, pinahintulutan ang universidad na itong hawakan ang lahat ng eskwelahan sa buong Pilipinas. Noong panahon ng Hapon, ito ay naging kampo ng mga sundalo laban sa kanila at halos 2,500 na sibilyan. Alam niyo ba na si Pope Francis ang pangatlo ng Papa na nakabisita dito? Si Pope John Paul VI ang una at si Pope John Paul II ang pangalawa. Ang University of Santo Tomas ay nagtala ng ilang record sa Guinness Book of World Record noong 2011. Dito naganap ang pagbuo ng pinakamalaking cross sa pamamagitan ng pwesto ng mga tao. Sinubukan rin na gumawa ng pinakamalaking rosaryo ng tao noong 2010. Narito rin ang pinakamalaking imahe ni Kristo na inukit noong bandang 17th century sa buong Pilipinas. Gawa ito sa ivory na matatagpuan sa museo ng Hall of the Philippine Religious Images. Ang simbahang Katolika ay simbahan na pinapahalagahan ang yaman ng edukasyon, hindi lamang para sa mga Katoliko kundi para sa lahat. Ayon sa ilan, ang University of San Carlos umano ang pinakamatandang universidad sa Pilipinas, pero iginiit ng University of Santo Tomas sa Maynila na sila ang pinakamatanda at pinakamatagal na pamantasan sa buong Pilipinas na unang nagklase noong Abril 28, 1611. Dagdag pa ng UST na ang University of San Carlos na nasa Cebu ay inukupa lamang ang facilities at buildings ng dating may-ari na ang pangalan ay Colegio de San Ildefonso na nooy kilalang grammar school na itinatag noong 1595 pero nagsara daw ito taong 1769. Taong 1783 talaga daw ang pagkakatatag ng pamantasan ng pinangalanang Kolehiyo, Seminario de San Carlos. Patuloy na inilalaban ng University of San Carlos na silang dapat hiranging pinakamatandang eskwelahang naitatag, di lamang sa Pilipinas kundi maging sa buong Asya.